Hello! Ngayon ang unang mga minuto ng 2025. Medyo maingay-ingay pa dahil katatapos lang ng alas 12. Mainit-init din dahil tayo ay naka-jacket. Hindi tayo sa kubo. Kasama natin ang mga kaasuhan natin na sila ay hirap na hirap sa buhay, pero hindi namin iniiwanan ng kanilang tabi sapagkat sila ay understandably aligaga sa oras na to. Kumusta ka dyan? Mabuti si Bugbay, umakyat na sa tiyan ko kanina. Bugnay? Nasuot pa rin ni Bugnay ang kanyang shame, cone of shame. Pero better na yung kanyang sa tenga. Yung cut na lang sa ilalim ng tenga niya ang hindi pa. June, everything fine? At least I'm here. We're here. Max? Halika. Takot ka, Max? Alright. Well, last New Year's Eve, meron kaming kaibigan na nawala yung aso niya. Sobrang takot tumakbo palabas ng bahay nila. At yun. Sadly, ay isang taon na hindi pa siya nahanap. Well, we are hoping na merong nag-adopt. And kanina, bago rin mag 12 midnight, nag-message yung mama ko na yung aso ng kapatid ko na nandun sa bahay ng mama ko, same thing din yung nangyari, lumabas ng bahay. Ang taas na ng pader namin, siguro mga 8 feet yung taas nun, or mga kulang-kulang 8 feet, pero nakatalon. And medyo sad yan na maisip. Hopefully hindi siya matutulad dun sa aso ng kaibigan namin na hindi na nahanap. Pero anyway, ang alaala ko ng New Year's Eve ay maingay, marami pa putok. Pero ngayon hindi siya ganoon kaingay at kaunti yung puputok. Siguro dahil nandito lang ako sa probinsya. Kasi sa Manila, dense ang lugar at marami mga tao. Maybe, siguro yun. Ano sa tingin mong dahilan? Baka dahil mas bawal na yung mga paputok. Pwede rin, oo. Kasi diba dati nung kabataan natin, parang ang paputok kahit saan madami. Pero dito parang isa lang yung nakita natin eh. Diba? Yeah, tama ka rin. Baka mas regulated na yung yung mga tindahan ng paputok na yun. Anyway, I have this book sitting next to me ngayon, at yung unang-unang wisdom na natutunan ko sa taon na to ay a reminder. Actually, it's nothing new, pero this is the first wisdom na ni-remind sa akin ngayon. This is the thing that is being said here is to clarify your intention. Pero kinote niya rin dito yung third habit. Yung second habit pala, yung second habit dun sa the 7 habits of highly effective people, which is to begin with the end in mind. Basically sinasabi dito na dapat meron kang intention, meron kang goal, at yung goal na yon, yun yung basihan mo. Kasi kung wala kang ganon, hindi mo alam kung nag-fail ka na, hindi mo alam kung nag-lost track ka na lost track ka, hindi mo rin alam kung nag-achieve mo na. Ganon. Now, nag-iba na yung itsura nito sa atin, yung setting goals. We are a big fan ng defining your own success na principle, and kaakibat nito ay change din ng goals. So kung dati when we were a bit younger, yung mga goals namin ay tungkol sa mga tangible things, and which is wala namang masama dun hanggang ngayon, at kahit hanggang ngayon gagawin natin yan. Pero siguro kasama lang ng aging ay yung mga things of the heart, yung mga mas binibigyan. Probably not just aging, parang siguro yung shift ng paradigm. Ayun nga, paradigm shift kasi nga we aged. You can be aged, you could be aging, pero yeah, because fools grow old too.
Pero, I mean, hindi naman din pangit. Magaganda naman yung mga yun. Pero, we can age. Pero same lang din. Pero Yes. tayo lang dalawa. Parang ang nangyari na sa atin na We were changed by, shift lang. yeah, nagkaroon ng maraming mga shiftings ng ng thinking, yun, maraming letting go, maraming unlearning. And by the way, nabanggit ko yung letting go na tapos naalala ko yung isang thing na I am trying to practice. And this has something to do with interpersonal, of course, lahat naman halos ganun eh. Which is to letting go of control. Yan. So I just came to a conclusion, at least sa theory ko, na madalas ng mga heartaches natin ay disappointments. Totoo. At least the two of us. Now, disappointment comes dun sa wanting to control. There's more to it than that, pero wanting to have the specific results or specific na mga bagay-bagay. Specific reactions of others. Ganon. So letting go of control. Tapos parang to accept, parang to let things be. Yeah, let things be. People be actually. And just be. Yeah, yung hindi lang things kasi things mas madali, pero people, let people be. Oo, let people be kasi magkakaiba rin ng stages talaga no. Oh, pacing sa parang tayo dati, very particular tayo sa mga bagay-bagay na ngayon hindi naman na ganun kahalaga sa atin. So probably yung mga people na frustrated tayo from the past, yung mga families natin, yung mga pinaglalaban natin na hindi naman nila nakikita na as important as we thought yung mga yon. Yeah. So parang ganun din. Ganun. Yeah. Ayan yung mga yan yung mga ilan sa mga learners mo. So basically, this video now turned out to be the lessons we've learned, at least a review of the things we've learned. Oh, by the way, this is what it looks like. Yan ang aming New Year's Eve. Meron kaming cake mula sa Red Ribbon. And then we have Doritos. Is this Doritos? Yeah, Doritos. Something. And jalapenos. Tapos yung Coke, Pansit. And pansit kanina naubos na. Anyway, yun lang yung meron kami, and it's just us here with the doggos. Masaya. And other things that we've learned this year, aside sa mga nabanggit kanina, yung live and let live, that one, and kasama yun, which is magkakapatid naman eh, kasi if you let go of control, di ba, you let people be, and mas malalim pa siya dun sa agree to disagree, you know, just live and let live. And bakit siya malaki? Kasi being religious people, you know, this is us being honest now, na part ng belief is to preach eh, di ba? And preaching somehow magkakaroon ka ng expectations for people to accept and change, to act a certain way, to act in certain ways, to do as you are doing and all that. Pero you know that the truth of the matter is we don't have all the answers sa life. And we are not always correct. Parang it took us a long time to realize that. Kasi to accept, parang for the longest time we thought we have all the answer, we have the best things, we have all the answers. Of course, lahat yan coming dun sa magandang intentions. Pero good intentions daw yung gateway to hell din minsan. So parang this year we are mas maganda yung, ako personally, mas maganda yung relationship ko sa parents ko. And to people around us din. Yung mga people around us palagi namang okay. Yeah. Pero mas, kumbaga, as towards others, wala naman problema. Pero wala ka ng expectations at you just let them be. You just appreciate people. Mas less judgmental ka na rin kahit privately, parang ganon. Tapos ako yun yung sinasabi ko na
Yan yung ibang ano, no? yung way ng iba instead na magpaputok. Which is good din. Yeah. So ano yun? Parang, ano yung sasabi ko, yung pinag-usapan natin na this year, I was able to see my parents as co-adults. Parang fellow adults, adults. Kaya parang mas appreciate ko sila, na-recognize ko yung mga goodness nila. Kumpara sa... Rather than expecting parang things. Before, parang yung mga past, parang ito yung... Parang ano ba sabihin? Parang you get to love them for who they are. And see yung intentions or yung reasoning behind the things they do, the way they act, tsaka yung mga circumstances din at yung kanilang mga, of course, the environment na kinalakihan and all that. And nung kahapon lang yata pag-usapan natin yung isa pa, which related din, yung to not be offended for other people. That includes to not be offended sa younger self mo. Kasi pag naalala mo yung past, yung mga pinaglalaban natin sa life natin, madalas dati ito pala yung ginawa mo sa akin, ganyan, o hindi mo ginawa. Hindi lang yung ginawa, kundi yung mga hindi mo ginawa. And therefore, parang I deserve better noon, or I shouldn't have been treated that way. Of course, that's valid. Kaya lang, yung younger you, hindi naman siya offended doon kasi you are naive, you don't know any better. Ngayon na lang. And it doesn't, of course, parang logically parang okay naman. Pero pag inisip mo, wala na siyang kinalaman sa para sinusukat na lang natin yung pasasukatan ngayon. Ngayon, sa standard. Therefore, parang nakakagalit pa rin or hindi pala okay yung ganito, ganyan. Pero ngayon, and therefore, kumbaga kanina, before you realize it, okay ka lang naman. Okay ka lang naman. Pero then when you realize it, parang, gusto mo na ngayon ng justice. And therefore, naapektuhan yung treatment mo sa tao na yun, which is past naman na. Parang ganon. Which is naapektuhan yung future nyo pa na relationship. Now, we could be wrong, pero sa ngayon, yan yung isa sa mga bagay na we are realizing. You know. Tsaka parang at the end of the day, sa akin for this year, parang ang pangit ng feeling ko sa family, hindi naman ganon talaga. Pero parang... Hindi naman kasi since, disclaimer lang, since we don't have much friends din, parang wala naman kaming masyadong circle ng mga people around us, parang ikaw, lalo ka na, parang yung pinaka closest. Siyempre, magkakaroon ka ng issues with the people you are closest with Kung nasa work ka, you will have issues with people you are working with. Kung sa church ka, mga churchmate mo rin. So, tayo, since wala tayong mga fellow people around us, na sobrang dami at sobrang close, which is yung family mo, so understandable yun. So, hindi siya mukhang marami kang hugot sa family. Okay, go. Parang hindi, for the past years, parang ganun parang meron akong hindi ganun ka magandang perspective, therefore affected yung aking mga actions. Parang feeling ko kapag magkikwento sa akin yung nanay ko ng mga problema, feeling ko parang kailangan kong to do something or required ako, parang ganun the whole time noon, which is ganun naman talaga noon. And pero ngayon, understanding na nagbago na yung circumstance, tapos hindi naman pala ganun ka-stiff pala talaga as I thought. Kasi siguro being the oldest daughter, or parang kind of oldest na rin sa family of 12. So parang ikaw yung parang lahat ng mga problema, ikaw yung lagi nakakarinig. Parang ganun, parang nakakakaba. Pero ngayon, I'm very, very grateful. Like, isa to sa mga bagay na, parang dati hindi ako proud sa bagay na yan. Parang yung family, pagka naisip ko yung family, parang feeling ko chaotic. Pero ngayon, I'm just grateful na they're still around. I'm grateful na I get to spend time with them. Alam mo yan, I'll take them any day. Parang gano'n yung feeling na. Tapos nagkaroon ako ng, hindi ko alam kung ako yung nagbago o sila yung nagbago. Pero regardless, you like where you are now with them. I'm very grateful. Relationship mo with them. Ang healthy na. Tapos pwede ko nang kasalang pala. Sige, tuloy. Pwede ko nang nababanatan yung parents ko, yung nanay ko na, ikaw kasi ganito ganyan, hindi mo ko alam, ganyan. Like, we are really friends. So, yan, hindi ko alam kung
sino makaka-relate nito. Pero I'm just really grateful. And I wish na mas earlier ko pa siya na you don't wish naman. I mean, yeah. natutunan. Yeah, I mean, yeah, pero ito yung siguro yung naman lagi yung phrases natin. Oh. Hindi, I mean, 'di ba? I get you. Sorry. Kasi parang ganon. Pero probably rin parang nagiging ready lang din tayo or mas nagiging nicer kapag yung mga circumstance natin, natututo tayo mga ganon, nagiging mas appreciative. Baka ganon. Tapos alam mo yun, baba mo na nakikita sa camera. tapos na-realize ko lately na masaya ako sa kung saan akong tawag dito, placement sa family. Masaya ako na Tuloy mo lang. Set ko lang. parang dati, parang curse yun being the eldest sa family kasi parang ikaw ngayong tapunan ng problema. Pero ngayon, masaya ako na hindi pala ganon. Na-realize ko dahil, na parang good or bad, excited silang i-share sa akin pala. Parang ganon. Pero dahil dati puro lang parang problema. So parang iniisip ko na, tawagan mo lang ako pagka may problema. Pero ngayon, na-realize ko na masasaya, malulungkot, nakakaiyak, nakakainis, every feelings ay excited silang i-share sa akin kasi love nila ako, parang ganon, kasabay nila ako nag-grow. Yeah. Parang ganon. Parang kapebbles ka ng lahat. Yeah. Kung kumbaga sa maraming mga kalsada at lugar sa Maynila, ikaw yung kubaw. Parang ganon. Parang hindi alam ng lahat yan, pero hindi alam ng lahat ng family members mo yan, pero pag nag-usap-usap lang, or pag hindi, ikaw na-realize mo na, lahat ay patungo sa'yo. Parang Ganun pala talaga, at na-appreciate ko yun. Parang kang si Emir. yung ninuno nila doon sa Attack on Titans. Pero kasi kung puro problema yung narinig mo sa lahat ng mga family members mo for the longest time, parang parang ayaw mo nang marinig o parang tama na lahat kayong hindi yung sinasabi mo na yan din yung yung bad side of it. Yeah. Yung good side is lahat ng pebbles nila and happiness babalitan nila sa'yo. Oo, pero kasi noon parang laging pero lahat din ng eh. problema nila sa'yo rin ang punta. So parang feeling ko dati lahat ng problema, pero ngayon na as we in a way nag-i-improve na rin yung mga buhay. Tapos meron na akong ka-share ng mga burdens. Hindi na ako nag-iisang adult. So marami ng adult na mga kapatid na adult na sila. So alam mo yun, si mama na siya ngayon, parang pagkasabihin mo, ma, ito lang yung gift ko sa'yo, okay lang yan. Parang wow, nakakaiyak dati. Parang hindi ganon. Kaya na-appreciate ko dati, yun. hindi ganon ang reaction. Oo, hindi ganon. Parang kumbaga dati, hindi pwede. Oo, parang ganon. Parang lagi. Kulang yan. Oo. Or gumawa ka pa ng pero wala ka ng maibibigay pa. Oo, parang laging puro guilt. Pero ngayon, hindi na. I mean, I'm just grateful. Siguro sa tingin ko naman, Filipino families, parang dararanasan to ng mga pamilyang Pilipino. Wow. Wow. Pamilyang Pilipino. Pero, parang nawalan ng Basta yun. Marami sinasabi ka kanina, yung kay Pokwang na yung mga wishes mo sa mga tao this new year. Good health and parang dahil yeah. Gets. Anyway, yeah, so that's one. That's one, pero that's a that's a big one. Very big one. Yeah. And yung parang ang dami natin this year na yung mga iba yung goal natin, hindi tayo ganun na parang specific. Balik tayo doon, goal. Ano nga ba yung goal? Kasi nagbago na tayo. Ako, honest to goodness, hindi na ako goal oriented in a way eh. Although itong binabasa ko kanina na to, I love it and all, yung sinasabi ng begin with the end in mind and all that. You understand. Pero nasa nasa part ako ng life ko ngayon na parang yung debate doon is yung idea ng fleeting yung life. Parang hindi ko na alam kung may bukas eh. Parang what is the goal for? May ganon somewhere dyan. And it sounds like a downgrade na hindi ka nag-goal oriented. Pero at the same time, it is freeing
And feeling ko lumawak yung mundo. Feeling ko hindi ako bound ng goals ko. Alam mo yun? I'm not saying goal setting is bad. That's the best. Kung lahat tayo nag-goal setting, maganda yon. Sinasabi ko lang na sa circumstance nating dalawa. Sa kind of life that we have. Kaya ulit-ulitin ko palagi ko minsan nababanggit to na siguro nga iba yung life kung meron tayong kids. Kasi meron kang specific goal na ini-envision na gustong ma-achieve and all that. Meron tayong goal pero ano rin siya, parang hindi siya liquid yung goal natin, liquid. Kumbaga sa mass, sa bilog, ano siya, marami siyang bleed. Hindi siya yung solid bilog. Ano sinasabi ko? Parang ganun. Parang we adapt to, tsaka ano siguro, parang we are always ready to change. Every day. Every day. Parang okay, the goal is here. Siguro this is what I'm saying. May goal, yes. Pero yung way to get it, hindi na siya kagaya ng when we were young na this is the only way to get it. Parang ngayon, alam natin mag-pivot or yung word na natutunan mo, nung nakaraan, mali pa nga pagkakaintindi mo doon, pagka may sirang tulay. Yeah! Route. Detour. Yan. So doon ka pa rin pupunta, pero okay lang mag-detour, ibig sabihin, okay lang mag-change ng career, okay lang mag-change ng place, okay lang mag-change ng mind. Yeah. Pero doon pa rin yung you still want to achieve that. Pero yung that, hindi na siya specific thing madalas. State na actually. State na yung goal, yung plan, it's a state. Parang kumpara dati na I want this kind of house, I want this, I want to live in this place. Ngayon, everyday, teka lang, do I really want that? State yung gusto magiging natin happy ba talaga ako dun? Kasi parang, example ngayon, nangungupahan ako ngayon, pero happy ako this very moment Parang I want to keep this. Alam mo yun. Pero alam mo rin sa back ng head mo na, hindi to forever dito. And we are getting older and we will, of course, need to settle din sometime. Like, literally, we need to settle. Parang ganun. Yeah. Well, we have goals, diba? Like in 2 nga, years. pero ano siya, state siya. State siya talaga. State siya. Kaya parang nakaraan nga, example. It's so liquid. Oo nga, isang example. Buti wala pa tayong pera noong mga panahon na ito yung goal natin. Halimbawa, yung kind of bahay. Meron tayong ganito, ganito. Yeah, tsaka yung van. Oo, yung ganyan, yung van. Titira sa van, titira sa bus, whatever. Pero, which is few months ago lang. Habang tinatry natin siyang pag-ipunan, nag-shift na. Nag-shift, nagbabago na na-realize mo, hindi ko na pala siya gusto. Yun yung ibig sabihin. Siguro I mean, wala pa akong kilalang tao na personal maliban sa online na kagaya natin kabilis hindi kasi nga, we have nothing to lose. We only have each other. Siguro nga dahil kasi talaga. Kasi nga, sabi na, if we have kids, hindi siya ganon. Oo. That's one. Tsaka yun napaka-spontaneous natin dalawa Siguro nga, kasi nga, at the end of it all, parang, what is there to lose anyway? Parang ako gusto ko lang, parang personally, ang pinaka gusto ko lang mangyari ay tumira sa bahay hindi kahit hindi pa at isa ngayon kung ano man to, parang in general gusto kong tumira sa bahay na nai-inspire ako everyday, na may space at malawak, yung aesthetically pleasing yun kasama talaga yun yung gusto kong state. Gusto kong tumira sa place na everyday parang wow, alam mo hindi naman kailangan na mga grandeur, parang mga bits na mga pieces na parang may inspire ka, yung place na gusto ko nang ma-enjoy yung nature, gusto ko parang ganun state. Or ano rin, parang a place na you're so caught up with beautifying it. Yeah, na wala ka nang hindi ka na naghahangad pa, or at least hindi ka naman masyadong naglalabas pa to to compare to or get to yung yung same na joy na makukuha mo in doing it. Parang you're just busy. Yeah, parang ganun, it's a state ngayon. Pero syempre yung end goal nun, which is hindi lang siya we're not working on it just now. Yeah. Parang we've been working on it for the longest time, pero wala siyang since 2010, pero hindi siya solid, parang liquid siya. So parang pwede nating maybe in 2 years iba na yung gusto natin, na baka gusto pala natin ng
boat na bahay. Yeah. Yeah. So parang we are hoping na yung binibuild natin from 2010 ay kaya niyang Yeah. ma-afford yung kung ano man yung i-envision natin sa time na yan. Yeah. Parang ganun siya. So parang walang lugar, walang specific, walang itsura, pero we are doing something parang may mga colors, pero walang shape. Parang ganun siya. Yeah. Parang ano rin siya, you can actually look at it. Parang pwede mo siya ikumpara sa relasyon na meron tayo. Like, since we love this, parang we don't look out somewhere na rin ng ano, alam mo yun, ng meron na ngayon. Parang hindi ka na naghahanap ng kakwentuhan sa labas kasi nafe-field ka na dito. Hindi ka na maghahanap ng kung saan ka magra-rant kasi magra-rant ka na dito. Kasi you feel safe na dito. Parang ganon. Parang wala masyadong need. Of course, I understand na add ng richness ng life yung mga people. At pero kung kailangan when all natin else yun. fail and worse, parang you don't need them anymore. We parang don't. Second, parang second, anong tawag dito? Layers of, parang, hindi siya yung primary. So parang, you can rant all you want here or be happy all or mag-chismis. Mag-chismis all I want here. Parang hindi ko na needed na pwede ka nang mahiya sa sarili mo here, hindi na sa labas. Pero masaya ako na I get to have yung ganun pa rin sa labas. Of course. Parang ganun. Pero dito happy na ako, parang ganun siya. Tapos ano pa yung isa? Meron tayong tumahimik na. Ang bilis lang. Marami tayong mga pinaggagawa this year, darling, na... Teka lang, bago ka pumunta sa mga pinaggagawa na at mga philosophical things na yan. I love that we are, itong buong taon na to ay naging cafe people tayo. Na maging open na tayo to hunt for cafes. Parang naalala ko noon, itong mga before nitong past year na to na bored na tayo sa mga pagkain. Parang walang joy sa food. Magkakanin ulam na naman ako and all that. I mean, I'm not saying na pero di ba parang good pa rin yun ngayon, ginagawa pa rin natin. Pero parang at least, sa 10 kanin at ulam mo, meron ka man lang once na iba. Na nililook forward. Hindi yung everyday ganun. Pero minsan napapadalas, nagiging, sa 5 na lang, may isang hindi. Parang ganun. Yeah, and parang isa yun sa nakaka-add sa, at least, sa excitement natin na, parang places siya na nililook forward mo. Parang, Tapos ito, part ng experience na yan ay, yung heartbreak din kasi gagastos ka ng mahal sa pagkain na parang mas maganda basahin yung pangalan, maganda yung itsura, pero pag kinain mo, yan yung isa sa pinakamasakit na heartbreak na mararanasan mo, yung pero wala naman tayong gagawin about it, like hindi tayo magreklamo and all that kasi it is what it is, pero ex na siya. Magkukumod-kumod ako sa ulo mo, sa sayo, parang mahal naman ng ganyan. Pero alam mo, kaakibat din doon ay yung joy na, uy, ang mura nito, uy, pwede to, parang gano'n. Alam mo yung gano'n parang kasama siya sa, hindi mo naman masabi na investment kasi wala namang return na pera, pero parang kasama siya sa, like you have to try it para malaman mo na kung gusto mo ba siya o hindi. Kasi yung mga tinry din naman natin sa past na nag-risk tayo, ini-enjoy natin ngayon. So parang, yun na lang yung paulit-ulit natin na pinupuntahan kasi parang happy ka every time. Pero syempre masasawa ka rin, iba na naman. Pero para makahanap ka ng iba pa, kailangan mo mag-try ka ng dalawa ay ngek. Parang bago pa nga yan, may bago pa nga ex, minsan may pinag-aano, sige nga, I'll give it one more try. Meron tayo di bang gustong babatuhin doon sa Sambales? Joke lang yun. Sa sobrang sama ng loob mo, gusto mong batuhin yung restaurant nila yun. Parang sama talaga joke lang yun, ng loob of course. ko. Pero ganun yung feeling, pero hindi naman namin gagawin yun. Parang tuwing dadaan kami doon, nag-drive kami. Alala mo yung sama ng loob mo. Papass by lang kami, kuhaan ng bato, parang ganun. Pero of course, we will not do it. Parang ganun. Hindi naman nila fault yun na pangit yung na hindi mo type yung pagkakaluto or yung luto. Another thing na lately we've been talking about is yung, which is we've seen people and we are inspired by these people, yung mga generous na mga actions ganyan. That is something na I mean, in general, we are generous, pero we can do better sa maraming ganyan.
And hindi lang naman yun palagi sa bulsa. And generous ka sa attention, sa oras, sa talent na you can always give. Which by the way, I remember kahapon kausap ko yung aking boss, no, yung boss ko for 7 or 6 or 7 years ko na siyang katrabaho. He's a Jewish man. He lives in the US. We appreciate the guy. Yeah. I mean, yung mga trabaho ko sa kanya ay mga administrative naman, like anyone can do it. And he can hire others ng half ng bayad niya sa akin, even lower pa sa half, and that will be fine lang din. Pero very seldom kaming magkausap ng personal. Pero I appreciate na one, kinumusta niya ako. I mean, ginagawa niya naman yon. Pero since yun yung latest ko na experience with him, kinumusta niya ako. You talk about and I talked about how I love photography, and he was invested. He's not into photography. He doesn't know what's up. Pero he took the time to ask more. Like, oh, so you're in photography, okay, what ano bang ginagawa mo? Saan mo ginagawa? At anong gagawin mo sa mga picture na yan, blah, blah, blah. And yung ganon, like yung I feel seen. Yeah. I feel you're treated as a human being. Parang ganon. And every hindi naman palagi, pero kapag ayun, part ng generosity thing, he's one of the most generous na kilala ko. Generous sa time niya, sa attention, and kapag kami magandang shape yung business niya, kung saan ako nag-work, ay sinishare niya rin yung monetarily nag-share din siya. Actually, thanks to him, no? Kasi yeah, he is the reason na we get to enjoy this. Yeah, aside from him, of course, sila Roson din noon. Yeah, yung mga nakikipagtrabaho sa akin online. We get to enjoy this kind of life, at yung mabilis na magbago-bago ng isip kasi we have the luxury, or we have the privilege kami sa bagay na yan. The sweldo is not hindi siya pang mayaman, pero enough siya para to give us the time. Ganun. Yeah. Tapos yung schedule din, like okay, I need to work 8 hours a day, of course, pero I can work 2 hours and then go outside, then just basta ay kumpleto ko yung 8 hours sa araw na yan. It doesn't matter kung tagawan every other 1 hour yan, or 4 hours sa morning, 4 hours naman sa gabi, at nasa lakwatsahan ako throughout the day. Actually, parang seldom natin siyang naiisip, at least for me. Pero yun talaga yung darling, na we are the way we are ngayon. Kasi hindi ka bound eh. It's the result of hindi ka bound, at yung sweldo ay better than most. It's more than enough para sa, alam mo yun? Totoo yan. Hindi, yung sinabi mo ngayon lang na hindi natin sabi mo? Na palaging nare-realize. Yung bagay na yan ay ganun tayo as humans. Like sabi nga you appreciate things kapag wala sa iyo You don't realize good health kung until nakahiga ka, kahit masakit lang ang ulo mo. 'Di ba? Yung toothbrush mo na pangit ka mo, pero pag wala siya sa oras na ngingil ka na, gusto mo na maghilamos at magsipilyo, wala siya. At kanina na-remind tayo kasi may pinapanood tayo na yung Dark ba yan? 'Di ba? Like there's a father na everyday niya lang naman yung family na to, yung bata may kuya siya, may nanay siya, yung kuya niya binabatukan siya and all that. Pero nung nawala yung bata, parang everyone nag-stop yung world nila just to get him back, parang gano'n. So yun, everyday lang naman kasama nila yun, di ba? Parang gano'n. So yeah, another thing na yung yung isa na we've been doing this year, na ginagawa natin siya bits and pieces sa past, pero parang ang dami natin, parang we went for things ngayon, for experiences
parang travel oo, ng mas malayo, ng medyo mas matagal or minsan mas mahal, mas magastos I mean. Pero ako parang nasa economic side pa nga ako na lang sayang naman to, 'di ba? Parang it could be savings na ganyan na imagine ko na siya na ilang months na siya abutin, parang ganon. Pero palagi ikaw pero na ubusin mo lang ng 3 weeks or 2 weeks. Palagi ikaw na o sige, meron kang halimbawa kakailangan mo ng this much amount para mag-visit sa Negros to my family. Tapos ako parang kapag naisip ko pa lang parang sayang. Katumbas na to ng 3 months ng pamumuhay. Oo, parang ganon. Pero sabi mo nga, meron kang ganitong amount pero hindi mo sila na-experience. Hindi mo sila kasama. Parang ganon. So, kasama rin yun sa mind shift natin ngayon na and that goes to things too. Hindi lang sa people and experience. Parang dati hindi ka bibili ng bike kasi para saan? Mahal-mahal. And then you jumped on the bike and this is fun. Yeah. Pero sabi nga ng isang friend natin, ganyan yung amount yan, second hand na yun, tapos bakal lang naman. Pero sa amin, it's more than a bakal. It's true. It's bakal. Pero yung perspective natin dito, yung perspective natin dito ay dadalhin ka niya to places and the joy in going there and parang ganon. Basically the value we put into it. So yeah, I am grateful for, I mean they could have all turned into savings, you know, pero I'm grateful kagaya ng sinasabi ko na yung I'm grateful sa family ko, sa relationship. Malaking bagay yung pag-visit natin physically para mag-shift yung feelings ko. Yeah. Kasi kung wala yun, sa head mo lang head ko lang, meron akong pangit na perspective. So, hindi ko sila ma-enjoy kahit sabihin mo pala na hindi naman pala sila kasing hindi as bad as I thought. Pero hindi ko yan malalaman. Or mas bad pala than you thought din. Ganun din. Parang ganon. Pero yun yung realization na okay, ito talaga pala yung realidad. So like I'm just grateful na we went for it. Thank you, darling. Of course. I am grateful. Siguro yun. And that builds that reminds us of another lesson din na we've learned throughout, hindi lang this year pero throughout this past na madalas things are worse sa head natin. Generally yan. Kaya pagka meron kang mga when you dislike people or certain person, certain circumstance, nag-iisip ka ng mga scenario sa head mo na ang totoo they are worse sa head mo than sa realidad. At dahil hindi mo na-confirm, lalo nga dumadagdag yung mga bad thoughts mo about the person or sa events. Diba? Yung kabilang side ganun din. Kumbaga, kung dalawang tao kayong merong sama ng loob, baga nag-world war na kayo sa mga heads nyo. Tapos pag nagkita kayo, posible naman na totoo yun. Pero yun yung emotion ng mga humans. Pag nagkaharap kayo, magkakaroon ka ng empathy. Kasi nakikita mo yung face Tapos pagka may ganun, nabubura naman na lahat Ganun din sa kabila. Tapos kasi minsan yung the way na dialogue mo sa utak mo or whatever, laging antagonist yung kabila. Hindi ito hugot this is a learning and wala naman tayong wala naman kaming ganyan pero we see people na ganito and we sometimes have this, very seldom, at wala naman kaming ganyan, pero yun yung isang truth din ng life na to na you get to which will lead dun sa how to. We don't talk about how to, pero this is the how to part. Happy New Year. Ito yung how to, we don't talk much about how to, pero ito yung application nun na when you are when we are in a discussion or an argument with someone, as much as possible we will keep it silent and not reply sa mga texts and emails, whatever. We would rather talk face to face with these people kung meron man. And that is why do you think that is? Kasi pwedeng we will receive things in a different tone. Yes. Sa hinala mong tone. Parang kuwari tayong dalawa yun, di ba? Nagtampuhan na tayo, example.
Nag-bike ako outside. Ah. Diba? And then, nag-text ako sa'yo. Kumain ka na ba? Yun ang tono ko. Pero pag binasa mo, anong possible tone nun? Mali, mali pa yun. Mali. Pangit na example. Hindi mali, pero pangit na example. Basta, wig. Kung nag-text ako sa'yo, okay, ano, pakitingnan mo, ano, tignan mo pala yung pinto, baka hindi ko nalock. Pwedeng ganyan lang. Pero sa'yo, pwedeng siyang pautos. Parang, tingnan mo yung pinto, baka hindi ko na, basta ganun. Basta ganun, you get the point. Pangit yung ano natin yung oras na to. yung Signal. example mo. Mahirap maghugot. Pero yun, you get the point. Nababasa natin minsan yung mga text, email, Halimbawa, or... nasaan na yung pera ko, hindi ko mahanap. Okay, yeah. At ano lang yun, normal Casual ano yun, lang na casual lang. conversation. Pero pagka masama yung tingin mo sa tao ba, na nag-message pinagbibintangan ako nito, wala naman na itong bibintang. Parang, ayan, parang- that's a better. Hindi pa yun yung best, pero yun, a better example. parang gano'n na wala namang intention na anything. Okay. Pero we Kaya, interpret bakit differently. bakit pala nabasag yung ano, Oo. yung plato? Pero, bakit pala nabasag yung plato? Parang gano'n. Anyway, yan, nagiging better na. Pero hindi pa rin yung best yan. Pero, Basta parang gano'n. yeah, so, anyway, yung punto, most of the time, not always, pero most of the time, things are worse ahead natin than sa reality. Yeah. Even yung mga life-changing, pagtatalo, yung mga malalalim na hidwaan, nagsisimula sila sa ganyan. So, yeah, better be careful. This year, Another thing. Moving forward na ba ito? hindi. I mean, this year, Next last year. Kahapon, kanina, last year. Diba, we were in a motorcycle accident. Oh, yeah? Okay. What about it? Ano ko lang, parang it's worth noting. Parang year-end review ba ito? Nag-review ko. It's worth yes, noting na. Yes, that happened. Meron naman happened. tayong video rin tungkol dun. Yeah. Yeah, that happened. So, yeah, I think, tama na muna yun ngayon. Dami, ang daldal na. Feeling ko, hindi naman kami naglalasing, pero feeling ko, Lasing ka. yung pagiging antok na antok at lasing ay may pagkakapareho. So feeling ko, pag lasing ako, baka madaldal ako. Kasi pagka antok ako, medyo mas mas madaldal ako pag antok ako. Anyway, yeah. Alright, let's end it here muna. This is the first video of this year. Hopefully not the last, no? Yes. Alright, Happy New Year 2025. Be good. That video Let's is be good for... sa 2025. Yes. Yeah. Uy, yes! Alam mo yung joke nung nakaraan? Ang tagal naman magbagong taon. Gusto ko na magbago. Eto na yun. Ito na yun. Pwede ka na magbago. Alright, cheers. This has been Rambo. And this is the Busog Joan. Yeah, na mabait din. Saying Happy New Year. Yeah, cheers.